Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ang atin pong pulong panalangin ay magsisimula na sa loob ng ilang sandali. Kaya po ihanda na natin ang ating mga sarili. Pakinggan po natin ang paanyaya ng mga salita ng Diyos para sa ating pagsamba. Tayo na't lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh na siyang sa atin may lalang. Siya ang ating Diyos at tayo ang bayan sa Kanyang pastulan, mga tupang Kanyang inaalagaan. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng iyong bayan. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan, nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito naman sa daigdig ay ang iyong karangalan. Tayo pong lahat ay yumuko at sumandali sa panalangin. Panginoon, salamat po muli sa oras at sa pagkakataon na ito na yung binibigay sa amin upang magkaroon kami ng pagkakataon na dumulog sa iyo ng sama-sama bilang isang iglesia. Patuloy nawa na kami iyong samahan at gabayan kami ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon ng kaayusan ng gawaing ito. Damhin namin ang kabanalan ng gawaing ito at patuloy kami magkaroon ng kasabikan na makibahagi sa banal na gawain ng pananalangin. Ikaw, Ama, ang patuloy na maparangalan namin sa oras na ito, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay umawit ng may papuri at kagalakan para sa ating Panginoon. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Yes, Lord, patuloy po tayong umawit para po sa atin. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your
aming papupurihan at pasasalamatan, Panginoon. Alam po namin na Ikaw po ang kataas-taasang Panginoon, Lord, na aming sasambahin ng Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Narito po ang ating mga ipapanalangin. Atin pong ipanalangin ng ating pamahalaan. Pagkalooban ng sapat na karunungan sa pamamahala, magkaroon ng tamang proseso sa pagsugpo ng korupsyon sa mga sangay ng pamahalaan. Magkaroon ng tamang estratehiya sa pagsugpo ng COVID-19. Makakuha ang pamahalaan ng totoong epektibong bakuna laban sa COVID-19. Atin din naman pong ipanalangin ng ating bayan. Matutong sumunod ang bawat mamamayan sa ipinapatupad na protocols ng pamahalaan sa pagsugpo ng COVID-19. Ipagkaloob sa mamamayan ang pagpapala ng dumami ang nakaka-recover laban sa COVID-19 at patuloy na bumaba ang bilang ng nai-infect ng nasabing karamdaman. Magkaroon ng maayos na hanap buhay ang bawat mamamayan. Umigting ang pagmamalasakitan. Masugpo ang kriminalidad at magkaroon ng kapayapaan ang bawat komunidad. Tayo pong lahat ay sumandali sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming mapagpalang Ama sa langit, pinapupurihan ka namin sa aming mga buhay at ng iyong iglesia. Salamat po sa pribilehiyong malayang makadulog sa iyo at sambitin ng aming mga labi ang aming mga hinaing sa iyo sa anyo ng panalangin. Itinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang aming pamahalaan, na sa ngayon ay humaharap sa iba't ibang mga suliranin. Ipagkaloob mo nga po, O Diyos, sa mga namumuno sa aming bansa, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang sangay ng pamahalaan, ang makadiyos na karunungan at magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo upang matupad at maisagawa po nila ang kanilang mga panunungkulan ng may buong katapatan, ng may pusong tunay na nagmamalasakit sa kapwa at walang ibang hinahangad kundi ang kabutihan at kaayusan ng mamamayan. Hipuin nawa po ninyo ang puso ng mga taong nasa pwesto na gumagawa ng mga katiwalian. Matigil na po nawa ang korupsyon sa gobyerno. Mawala na po ang mga sistema ng pagkakampi-kampi at hindi pagkakasundo ng magkakaibang liberato. Maalis po nawa sa pwesto ang mga taong namumuno na nagiging kasiraan lamang sa mga ahensya ng pamahalaan. Makonsensya na po nawa sila sa paggawa nila ng kasamaan. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang mas ligtas at mas epektibong vaksin ay magkaroon sa aming bansa para sa pagsugpo ng COVID-19. Makasunod po nawa ang bawat tao sa mga pinatutupad na direktiba ng aming pamahalaan. Huwag na po kami maging matigas ang ulo upang sa simpleng pagsunod lamang po namin ay masugpo po namin ang pagtaas ng COVID cases dito sa aming bansa. Kahabagan mo po at tulungan, O Diyos, ang aming bansa na matapos na po ang pandemyang ito na aming nararanasan upang muli ay maging maayos at mapayapa na ang aming pong pamumuhay. Lalong higit po ay talikuran na po ng tao ang kanilang mga maling mga gawa at pamumuhay na hindi nakakapagbigay kaluguran sa iyo at magbalik loob po sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos, sa iyong pakikinig sa aming mga panalangin. Maingat po namin na itinataas at idinudulog ang lahat ng ito. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagluwalhati. Ito po ang aming panalangin sa natatanging pangalan lamang ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, kami po ay lumalapit sa inyo na may pagpakumbaba at aming kinikilala na ikaw po ang dakilang manilikha at tanging ikaw lang po ang nararapat naming lapitan na tumutugon sa aming mga panalangin. Amin pong isinasamo sa inyo ang aming bayan, nawa po'y patuloy kaming matutong sumunod sa mga protocols na ipinatutupad ng aming pamahalaan upang di na po kami dumagdag sa mga bigating nakaatas sa aming mga leaders. Kami po sana ay maging mabuting tagasunod bilang tanda na rin po ito ng pagsunod sa inyo. Nawa po ay inyong kaawaan ang mga
may mga karamdaman ngayon, lalo na po ang mga nag-positive sa COVID. Naway mabilisang kagalingan ang kanilang maranasan sa inyo pong tulong. Nawa po ay mapigilan na po ang paglaganap nito. Panginoon, amin pong nilalapit sa inyo na nawa po'y patuloy na magkaroon ng oportunidad ang bawat isa ng maayos na hanap buhay upang patuloy na matustusan ang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy po sanang mapanatili ang pagmamalasakitan sa bawat barangay ng aming bansa upang patuloy na maabot ang pangangailangan ng bawat isa at inyo po rin pagpalain ang bawat organisasyon na may mga community pantry o anumang bayanihang meron. Amin din pong nilapit ang kapayapaan ng bawat komunidad, nawa po ay masugpo na ang iba't ibang klase ng krimen na patuloy na lumalaganap sa aming bansa. Nawa po ay patuloy kayong magtayo ng mga taong nagpapatupad ng batas na may banal na takot sa inyo. Umaasa po kami sa inyong pagtugon sa aming mga ipinapanalangin para sa aming bansa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang talatang pagbabatayan po ng ating mensahe sa hapong ito ay matatagpuan sa Juan, Kabanatang 10, talatang 9 hanggang 10. Ganito po ang sinasabi, "Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan, at makakatagpo siya ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumapatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap." Tayo po ay pinagpala na sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng ating Diyos. Idagdag niya po nawa sa atin ang pagkaunawa. Sandali po muli tayong dumulog sa pananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin sa oras na ito. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso. Patnubayan mo kami, Panginoong Diyos, ng iyong Espiritu Santo sa aming pagbubulay sa hapong ito. Samahan niyo po kami, Panginoong Diyos, at itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran, at dalangin namin, Panginoong Diyos, ng inyong salita lamang ang siyang maihayag sa oras na ito. Lahat po ng ito, aming Diyos, ay amin pong itinataas sa inyo, sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. Salamat po sa Diyos dahil meron po muli tayong pagkakataon na makapagbulay sa kanyang mga salita. Kung atin pong aalalahanin, sa papaanong paraan po tayo tinawag ng Diyos upang kanyang maging tagasunod. Marahil po ang bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang kwento kung papaano tayo tinawag ng Diyos. May mga ginamit ang Panginoon na siyang naging instrumento upang maging daan na siya ay ating makilala. Iba't iba po ang ating karanasan kung papaanong ipinaranas po ng Diyos ang kanyang banal na presensya sa atin. May iba po na nalagay muna sa bingit ng kamatayan bago nagsuko ng buhay sa Panginoon. May iba naman na lumaki sa simbahan at tinuruan ng mga magulang na magsuko ng buhay sa Diyos. May iba naman po na nabahagi na ng mensahe ng banal na kasulatan at nagsuko ng sarili sa Diyos. Bagamat iba't iba ang paraan ng pagtawag ng Diyos sa atin, o iba't iba ang paraan ng pagsusuko natin ng buhay sa Diyos, ngunit pare-parehas tayong tinawag ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Sa kabanata pong ito, mababasa po natin sa talatang 3, sinabi po ng Panginoong Hesus ang ganito. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kung babasahin po natin ang mga talatang 1 hanggang 6, inahilintulad po ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang isang pastol at ang kanyang mga tagusunod ay ang kanyang mga tupa.
ang pastol ay mayroong responsibilidad na alagaan ng kanyang mga tupa. Hindi niya ito maaaring pabayaan sapagkat sila ay nasa kanyang pag-iingat. Tayo po ngayon mga kapatid ay nasa pag-iingat ng ating Panginoong Hesus at walang makakapaghiwalay sa atin mula sa kanyang pag-ibig sa atin. Tayo po ang kanyang mga tupa at siya ang ating pastol. Kaya naman, sa hapon pong ito, inaanyayahan ko pong magbulay tayo sa biyayang kaloob ng Panginoong Hesus sa mga taong nakikinig sa kanyang pagtawag. Binibiyayaan po ng Panginoong Hesus ang mga taong tumutugon sa kanyang pagtawag ng kalayaan at kaligtasan. Ang kaligtasan at kalayaan ay libre niyang ipinagkakaloob sa lahat, ngunit hindi lahat po ng tao ay nagnanais na tumanggap nito. Sinabi po ng Panginoon sa talatang 9 ang ganito, "Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan, at makakatagpo siya ng pastulan." Sa mga talatang ito po, tinutukoy ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang pintuan patungo sa kaligtasan. Sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga kausap na siya lamang ang may kakayahang makapagkaloob ng kaligtasan at siya lamang ang makakapagsabi kung sino ang mga taong maaaring makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala pong sino mang tao sa mundong ito ang pinagkalooban ng ganitong kapangyarihan maliban sa ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang nakakapagbukas ng oportunidad na makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sa atin po ngayon, may mga pintuan po sa ating buhay na ating isinasara at kinukulong natin ang ating mga sarili. Isinasara natin ang mga pintuan ng ating mga puso dahil marahil mayroon tayong mga nais na protektahan at ingatan sa ating mga sarili. Kaya naman, hindi po tayo nakakatagpo ng kapayapaan. Kung susuriin po natin ang ating mga sarili, anong klaseng mga kulungan ang ating kinalalagyan po sa mga panahong ito? Tayo po ba ay nakakulong sa galit, sa takot, sa sama ng loob, sa mga pangit na karanasan na nangyari sa nakaraan, sa pagdududa o sa kasalanan? Wala pong ibang paraan pa upang makaranas tayo ng kaligtasan malibang tayo ay magsuko ng ating sarili sa ating Panginoong Hesus. Ang tanging paraan upang makalaya tayo sa mga bagay na ito ay ang bigyan natin ng oportunidad ang ating Panginoong Hesus na maghari sa ating buhay. Pinapaalalahanan tayo ng mga talatang ito na ang tanging makakapaghatid sa atin patungo sa kaligtasan ay ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya naman, upang maging konkretong karanasan natin ito, ang kailangan lamang nating gawin ay ang pakinggan ang kanyang boses sa ating mga puso at sumunod sa kanyang ipapagawa sa atin. Alam ng Panginoong Hesus ang ating mga limitasyon at mga kahinaan. Ngunit narito tayo hindi upang itaas ang ating mga kahinaan, kundi ang kayang gawin ng Panginoon para sa ating mga buhay. Tinawag po tayo ng Panginoon upang lumaya at ipahayag ang kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Hindi po ang hanapin ang mali ng iba at ikulong ang ating sarili sa mga negatibong nakikita natin sa ating paligid. Gayon din naman, hindi upang ikulong natin ang ating mga sarili sa mga nakikita nating kahinaan sa ating mga sarili. Kung pagtutuunan lamang po natin ang pansin ng ating mga sarili, lubos tayong makakakita ng mga kahinaan. Ngunit alalahanin natin, kahit sa mga mahihinang parte ng ating pagkatao ay naghahari sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus. Sa ganitong paraan, mapaglalabanan po natin ang mga ginagawang panlilinlang ng kaaway sa atin. Kung titignan po natin ang ating mga sarili, madali tayong madala ng mga panunukso ng kaaway at mga pagsubok na nangyayari sa ating mga buhay. Kung minsan, hindi na po natin nakikita ang kabutihan ng Diyos, kaya naman masyado na tayong umaasa sa ating mga sariling kaparaanan. Dumarating mo minsan sa punto na ang ating mas pinapakinggan na
ay ang ating mga sarili at hindi na ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya naman, hindi na natin napapansin unti-unti na tayong nagiging negatibo. At unti-unti na po na ring napapalayo ang ating relasyon sa Diyos. Masyado na tayong maraming nagiging reklamo. Wala na tayong nakikitang tama sa ating paligid. Nagiging bihira na ang ating paglapit sa Diyos. Hindi na tayo uma-attend ng mga gawain. Parang unti-unti na rin pong nawawala yung pagnanais na makasamba tayo sa Panginoon. Ang mga bagay po na ito ay indikasyon na unti-unti na tayong napapalayo sa ating Panginoon. At masyado na lamang tayong nakatuon sa ating mga sarili. Kaya naman, kailangan po nating makinig sa ating pastol, ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat sa pamamagitan niya ay muli tayong makakatagpo ng maayos na direksyon sa buhay. Bibigyan niya tayo ng pag-asa at ibabalik niya tayo kung saan niya tayo tinawag. Kung may mga pagkakataon na parang nararamdaman natin na unti-unti na po tayong napapalayo sa Panginoon, idalangin po natin sa Diyos na ibalik niya po sa atin yung init ng ating pananampalataya. Dahil maaari pong gamitin ng kaaway ang ating mga emosyon upang mapalayo tayo ng lubusan sa ating Diyos. Maaari tayong linlangin at alugin ng kaaway hanggang sa dumating ang panahon na makita natin ang ating mga sarili na wala ng kaibahan ng ating buhay sa mga taong nasa mundo. Gawin po nating kalakasan sa ating mga buhay ang pagliligtas na ginawa ng Panginoong Hesus. Isuko po natin sa isang lugar o isuko po natin sa ating Panginoong Hesus ang mga bagay na minsang naging dahilan upang maging sarado ang ating mga buhay sa Kanya. Tayo po ay mamuhay sa piling ng ating Diyos na nagligtas sa atin mula sa mga bagay na umalipin sa atin. Huwag na po natin itong balikan. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas." Sa pamamagitan niya ay magkakaroon tayo ng bagong oportunidad sa buhay. Nais ng Panginoong Hesus na magkaroon tayo ng bagong direksyon at bagong klase ng pamumuhay na kasama siya. Kung magdidesisyon tayong manatili sa mga bagay na nagsasarado sa ating mga sarili, tulad ng galit, uot, hinanakit sa kapwa at sama ng loob, hindi tayo magkakaroon ng oportunidad na maging daluyan po ng pagpapala para sa iba. Gayun din naman, hindi tayo magiging instrumento ng Panginoon para sa buhay ng mga taong nakapaligid sa atin. Na maging sila ay makaranas rin ng kalayaan at kaligtasan na nagbubuhat sa ating Panginoon. Ang ating pong Panginoong Hesus ay nagbubukas ng panibagong oportunidad sa ating mga buhay. Nais tayong palayain ng Panginoong Hesus sa mga bagay na kung saan ay nakakulong pa rin tayo. Kaya naman po, pinapaalalahanan tayo ng mga talatang ito na isuko natin sa Panginoong Hesus ang ating buhay. Ang ating tanawin ay ang buhay na pangako ng Panginoon at hindi ang mga bagay na nawawala sa mundong ito. Pakinggan natin ang kanyang boses sa ating mga puso. Bagamat sa una ay maaaring mahirapan tayo sa kanyang ipagagawa, ngunit alalahanin natin ang habag at biyaya ng Diyos ay sapat para sa ating lahat. Patuloy po tayong tinatawag o patuloy na nananawagan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya naman po atin siyang pakinggan nang sa gayon, ang kanyang boses ang siyang magbigay ng kapanatagan at direksyon sa ating mga buhay. Kaya po, huwag tayong matakot na magpasakop at lumapit sa ating Panginoon sapagkat siya ang pintuan patungo sa kaligtasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman po ay ating ipanalangin ang Iglesia. Pagpalain at patuloy na pagyabungin ang pagmamalasakit at pagkakapatiran. Pagpalain at palaguin ang bawat ministeryo katulad ng mga pulong panalangin, Children's Sunday School, Youth Ministry, at Sunday Worship. Mailayo ang bawat pamilya sa anumang karamdaman at pagilingin ang mga nasa banig ng karamdaman. At ipanalangin din natin ang misyon ng Iglesia. Patuloy na pagpapala para sa paaralan ng BLDA,
Maging epektibo ang mga pamamaraan sa pagbibigay ng edukasyon, pagmamalasakit ng bawat kawani, karunungan at katalinuhan sa pamamahala at patuloy na maging lugar ng ebanghelismo. Patuloy na paghahanda sa gawain ng misyon sa Barangay Kaisuyo. Naihanda ng Panginoon ang puso ng mga taga-Kaisuyo. Magkaroon ng sapat na pinansyang kakayahan ang iglesia at ihanda ang buhay ng mga kapatid na susuguin sa gawain. Patuloy na pag-iingat, pagpapala at pagsama ng Panginoon sa ating mga kapatid sa ECCP Osorio. Tayo po ay muling sumandali sa panalangin. Patuloy po tayong manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming lumalapit upang hilingin, Panginoon, ang inyong pagpapala at patuloy na pagyabungin, Panginoon, ang pagmamalasakitan at pagkakapatiran, Panginoon, sa Iglesia ng UECC. Nawa po, Panginoon, ang inyong pong pagpapala ay dumaloy, Panginoon, at ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang mahayag, Panginoon, at maging motivation, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Salamat po sa inyong mga pagpapala na nagiging daan, Panginoon, upang ang mga kapatirang ito ay magbahagi din po, Panginoon, ng pagpapala. At salamat, Lord, sa pagmamalasakit dahil ito, Panginoon, ang nais ninyo, Panginoon, na amin pong sundin, O Lord God. Panginoon, ganun din po, lumalapit po kami sa paghiling ng pagpapala, Panginoon, at paglago, Panginoon, ng bawat ministeryo, Panginoon, ng iyo pong iglesia. Hayaan mo po na maranasan ang inspirasyon ng banal na Espiritu upang ang pagdaloy, Panginoon, ng iyong presensya at ng iyong karunungan, ng iyong pag-ibig, Panginoon, at kagalakan ay mahayag sa mga gawain po sa iglesia. Tunay nga po, O Lord, na ang mga gawaing ito sa panahong ito ay napakahalaga, Panginoon, at malaking bahagi, Panginoon, sa kapayapaan, sa unlad, Panginoon, sa paglalim, Panginoon, ng pananampalataya, O Lord. Ito, Panginoon, na nagsisilbing kagalakan, Panginoon, at gabay upang makapagpatuloy, Lord. Dalangin po namin ang pulong panalangin. Nawa po, O Diyos, katulad ng ganitong panahon, ng ganitong mga araw, samahan po kami ng inyong banal na Espiritu at patuloy naming maidulog, Panginoon, ang iyong mga kalooban, Panginoon, sa aming buhay, maging sa iglesia, Panginoon, at sa mga nais ninyo, Panginoon, na mangyari, Panginoon, sa mga gawain at ministeryo, Panginoon, ng iglesia. Hiling din namin, Panginoon, ang Children's Sunday School, na nawa po ang venue na ito ang gumabay, Panginoon, sa mga bata upang habang sila, Panginoon, ay lumalaki, matanim sa kanila, Panginoon, ang iyong salita at mahubog sila, Panginoon, tungo sa tapat na paglilingkod, Panginoon, sa inyo pong iglesia. Salamat po sa mga dedicated teachers, Panginoon, at patuloy na nagtuturo, Panginoon, sa mga batang ito. Lord, ganun din po, Panginoon, ang youth ministry na sa panahon na ito, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Tunay po, O Diyos, na marami sila, Panginoong mga bagay, Panginoon, na dapat na matugunan, Panginoon, lalo na sa social life nila, Panginoon, sa spiritual life. Nawa nga po, O Diyos, ang youth ministry na ito ay maging daan kung paano, Panginoon, ang kanilang buhay ay patuloy na lalago sa iyong harapan, na maglilid, Panginoon, sa malalim na pananampalataya, Panginoon, at paglilingkod. Salamat po rin, Panginoon, sa mga ginagamit ninyo, Panginoon, at pinapahintulot ninyo, Panginoon, ng mga salita na nahahayag. At sa araw po, Panginoon, ng linggo,
Salamat Lord dahil kahit na online or virtual worship, Panginoon, nangyayari po ang sama-sama, Panginoong pagsamba. At nawa nga po, Panginoon, ang bawat tahanan ay buklurin niyo, Panginoon, sa pangunguna ng inyo pong banal na Espiritu. At maging daan ito, Panginoon, ang pagtatag, Panginoon, upang ang mga hamon ng buhay, Panginoon, ang paglilingkod sa inyo at patuloy na kagalakan ay maranasan, O Lord. At sa bawat ministry na ito, Panginoon, mahayag po ang inyong salita, Panginoon, at pagkalooban niyo po ng karunungan, Panginoon, at mensahe, Panginoon, sa bawat paghahanda, Panginoon, ng inyo pong mga lingkod. Lord, ganun din po, patuloy po naming hinihiling na ang bawat pamilya ay inyo pong ingatan at ilayo sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang kapahamakan, Panginoon, sa mga karamdaman, Panginoon, na sa lupang katawan, O God. At ang kagalingan po ay amin pong panalangin, Panginoon, para sa bawat isa sa kanila. Ganon din po, Panginoon, kung sino man po, O Lord, ang affected, Panginoon, ng COVID, Panginoon, hindi lamang po dito, kundi ang iba pang mga kababayan o sa community, O God. Lord, patuloy pong kayo po ang magpagaling at humipo, Panginoon, sa kanilang lupang katawan. Kayo rin po ang mag-provide ng kanilang pangangailangan, O Lord. At pagkalooban mo po sila ng mga nagmamalasakit, nag-aalaga, Panginoon, sa kanilang mga kalagayan, O God. Hayaan niyo pong banggitin namin, Panginoon, ang mga kapatid na ito, Panginoon. Si Brother Alex Fenomeno, si Ate Ditas, Panginoon, at ang kanyang pamilya, Panginoon. Si Kuya Efren, Panginoon, at si Ate Elfie Cruto. Si Brother Nelson Umahon, Lord. Si Sister Marley Marasigan, O God. Si Brother Jerry at Ate Marieta, si Kenya. Si Brother Ernesto Mangkao. Si Sister Emmy Antonio, Lord. Si Sister Edith Cabalitasan, O God. Si Brother Rick Makunat. Si Sister Luz Hernan. Si Brother Manny Martal. Si Sister Deli Lasso. Sister Diling Katamora, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, si Pastor Adam, O Lord. Lord, kami po ay kumikilala sa inyo pong kapangyarihan ng pagpapagaling. At ang lahat po ng ito, Panginoon, ay mangyayari, Panginoon, sa inyo pong kalooban, sa inyo pong kahabagan, sa inyo pong pag-ibig. Maraming salamat po, Lord, sa pakikinig ninyo sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling ng may pasasalamat sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo sa ating pananalangin. Purihin ka, Panginoon, dakilain ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Aming Ama, patuloy po naming idinudulog sa inyo ang BLDA na kung saan ang paaralang ito ay ginagamit mong instrumento upang mahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po ay patuloy na maging daluyan ng pagpapala ang paaralang ito. Gabayan mo po sa pamamahala ang mga nangangasiwa sa paaralang ito, maging ang mga guro naway patuloy na ipagkaloob mo po, Panginoon, ang karunungan at katalinuhan upang manatiling epektibo ang pamamaraan ng pagbibigay ng edukasyon sa makabagong sistema ng pagtuturo. Dalangin po namin na patuloy maging lugar ng ebanghelismo ang paaralang ito, hindi lamang sa mga estudyante, kundi maging sa pamilya ng mga nagsisipag-aral dito. Amin din pong idinudulog sa iyo, aming Diyos, ang paghahanda sa gawaing misyon sa Barangay Quezsuyo. Ihanda mo po ang aming mga kapatid na susuguin mo sa lugar na ito. Ipagkaloob mo po ang kasiglahan, kalakasan ng kanilang pangangatawan sa paghayo.
at ang pag-ibig mula sa inyo aming Diyos ay maipadama sa aming mga kapwa sa Barangay Quezon. Hipuin mo po Panginoon ang kanilang mga puso at buksan mo ang mga pinto ng mga tahanan at maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat po Panginoon sapagkat alam namin Ikaw o Diyos ang tutugon sa mga pangangailangang pinansyal para sa misyon na iglesia. Ganon din po o Diyos ang aming mga kapatid sa ECCP Osorio. Sila po ay inyong patnubayan at katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Hindi man po kami nagkikita-kita subalit alam namin na kami ay nagkakaisa sa pananampalataya na may Diyos kami na buhay na kailanman ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Pagpalain mo po ang aming mga kapatid sa ECCP Osorio. Purihin ka o Diyos at dakilain ka sa aming mga buhay. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maglaan pa po tayo ng ilang sandali para ipanalangin ng ating mga pamilya.
Atin pong awitin ang awit ng pagtatalaga. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? Should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Tayo po ay yumuko sa harapan ng Diyos at magwakas po tayo sa pananalangin. Ipinagpapasalamat namin sa inyo, aming dakilang Ama, ang niloob mo na gawain ng pagsamba at pananalangin ng iyong iglesia sa gabing ito. Napakinggan mo, O Diyos, ang amin pong mga dalangin sa inyo. Loobin mo, O Diyos, na sa mga darating na araw at panahon ay makita namin ang mga kasagutan ng aming mga idinalangin ito sa inyo. At tulungan mo kami na magpakumbaba sa iyo. Kung meron man na mga hinihingi ka sa amin upang patuloy namin, O Diyos, na makita ang katugunan ng aming mga dalangin, ipakita mo rin po ito sa amin. Sa gayon, O Diyos, maging karapat-dapat kaming tumanggap ng mga pagpapala na amin pong patuloy na hinihingi sa iyo. Nang sa gayon din ay kung matanggap na namin ang katuparan ng kasagutan ng mga dalangin namin sa iyo, matagpuan mo pa rin kami nagtatapat sa iyo at patuloy na ang amin pong atensyon ay palaging nakatuon sa iyo at hindi sa mga pagpapala na iyong patuloy na ibinibigay sa amin. Kaya naman patuloy mo, O Diyos, na linisin ang aming mga buhay habang kami naghihintay sa mga katugunan ng aming mga panalangin. Patuloy mong hubugin sa aming mga puso, O Diyos, ang malalim na gratitude at ang pagpapahalaga kapag lalo na higit, O Diyos, kapag napasa amin na ang mga idinadalangin namin sa inyo pong harapan. Patuloy mong pagpalain kung gayon ng iyong iglesia na nagkatitipon sa iyo pong harapan sa oras na ito, ang UECC, maging ang ECCP. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo pong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala at sa lahat ng hamon ng buhay na aming kinakaharap sa kasalukuyan, matagpuan naming palagi ang aming mga sarili na naglilingkod sa inyo, isinusuko ang aming mga buhay sa iyo upang magamit mo kaming patuloy sa inyo pong ubasan. Kagaya ng iyong mensahe na ipinahayag sa amin sa gabing ito,
Tulungan mo kami na lumaya sa lahat, O Diyos, ng uri ng bagay na umaalipin sa amin o mga bagay na maaaring nakakahadlang sa aming paglilingkod sa inyo. Tulungan mo kaming humakbang sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging instrumento mo ng kapayapaan, instrumento ng lalo't higit ng kaligtasan ng maraming tao sa amin pong paligid. Lalo na po sa panahong ito, O Diyos, kung saan maraming taong humaharap sa mabibigat na hamon ng buhay. Bilang iyong iglesia, kilusin mo kami at patuloy kami na lumakad, O Diyos, sa iyong kalooban tungo sa patuloy na pagtupad ng misyon na ipinagkaloob mo po sa amin. Ipagkaloob mo nawa sa amin, dalangin namin dakilang Diyos ang iyong banal na bendisyon. Paging dapatin mo po ako na iyong anak na magbabanggit nito sa iyong iglesia na nagkatitipon sa inyong harapan sa oras na ito, sapagkat ang lahat ng ito ay amin pong ginagawa sa patnubay ng banal na Espiritu at sa natatanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. At ngayon, ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo na nagpatibay ng walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng bagay na kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay gawin niya sa atin ng nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos.